Kahit kayo po mag-a-agree sa sasabihin ko na kung may nagawa mang masama ang Manalastas, hindi niya sana sinabi na siya ay content for 5 years. Kasi may mga ebidensya pong video, di ba ba sir? Kahit kayo mag-a-agree kayo doon. Mastermind. According sa definition at sa pagkakaintindi ko, sila yung mga taong nagpaplano. Sila yung mga taong nag-iisip kung paano i-execute yung isang plano. Paano gagawin, paano ipatutupad. Sila ang kumukontrol, nagbibigay ng utos doon sa mga taong gagawa ng gusto niyang mangyari. Okay, bakit ko ito nasasabi? Dahil ito po yung parte ng topic na ating pag-uusapan dito. No? Kasi talagang patuloy na nagpo-post at nagpapaliwanag itong ating katunggali, kasagutan na si Mr. Stephen Montialto. Ito po, Mr. Stephen, ay pagsagot lamang sa inyong mga ibinabato na mga aligasyon o mga tanong, no, sa Manalastas. Okay? At ang sabi niya, no, according to Mr. Montialto, hindi raw siya yung mastermind. Okay. So yun po, yung mga parte ng bidyong ito ang ating pag-uusapan. At bibigyan ng sarili nating kuro-kuro at pangunawa kung may katotohanan ba o wala ang sinasabi ni Mr. Stephen. But bago po ako magsimula, katulad ng dati, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Alright? So, I would like to share po muna, no, itong meaning according to Google Webster, no, kung ano ba yung meaning ng mastermind. Okay, para po mas maliwanag sa atin ang ating pag-uusapan. Okay, as per Google, mastermind can be a noun meaning a person who direct or create a project. A verb meaning to plan or manipulate something. So, as simple as that yung meaning ng mastermind. Ano ba connection nito? Bakit ko kailangan ipakita sa inyo? Because of this. May post po kasi ng ating kaibigan, si Mr. Stephen Montialto. Maaaring hindi nyo kaibigan. Para sa akin, para naman maging maganda ang ating usapin. No? Ganyan po tayo mag-address sa ating mga katunggali or kasagutan para po hindi tayo may stress. Kayo naman, nang-stress kasi kayo eh. Okay? So ito po, aking babasahin. Ito ang lahat na sasabihin ko. Okay? 7 hours ago. So, sabi ng mga vloggers na sausaw suka. Sausaw suka kami. Okay, accepted. Sausaw suka, I'm one of those na mga nakisawsaw. Okay? Ang mastermind sa pag-alis ni Lord Biel Espinosa sa poder ng Pamilya M na ito na. So, most of us accuse Mr. Stephen of being the mastermind. Okay, so I will elaborate later on kung ano, bakit nasabi yan. Okay. Panoorin ninyo yung scripted na salaysay ni Tekram kung ako talaga ang mastermind. Bakit alas 3 ng madaling araw dito sa New York at 3 ng hapon sa Pilipinas, naka-speaker pa ang punya, pinapakinig sa buong angkan. Invasion of privacy yon. At mga kapitbahay. Alright. So ito po ay narinig natin at may content po ng pangan nito, no? Na pinarinig niya sa atin yung time na nag-uusap sila ni Mr. Stephen at pinaliwanag, no, ni Ramil yung kanyang reason at kung bakit nawala si Dave. So narinig din natin doon sa conversation nila na yon na pinipigilan pa nga ni Mr. Stephen, no, yung pag-alis. Yung nangyari. Gusto niyang ipabawi si Dave doon sa mga taong kumuha, di ba?
So, alam natin lahat yon. Okay? So, this is the point of Mr. Stephen. Kaya siguro nasasabi niya na hindi siya mastermind. But, there's more. Tuloy natin, no? Ngayon, hindi pa nasihan, upload pa more sa YT na ang gamit sa pag-edit at pag-upload ay aking iPad notebook high speed. Kaya may video magpapatunay yang sinasabi ng kapatid niya lahat at si Kuya Biel na nagsasabing pagkatapos kung pinadala through DHL 2 beses lang niya nahawakan ito na klaro naman sa aking instruction na pang-research niya sa school pero dinahilan ay porn daw. Okay. So, tigil muna tayo doon. Balikan natin yung mastermind. Okay. Yes, totoo yun. No? Based doon sa conversation ni Tekram at saka ni Stephen na talagang the sincerity ng sinasabi ni Stephen ay ating makikita, no? Na talagang gusto niyang pabalikin based dun sa pag-uusap nila. So, on that point, yes, we can say na hindi pa siya ang mastermind. Hindi siya ang nagsimula. Hindi siya nagsimula. Iba ang may gawa. And we all know kung sino yun. Yung mga nandirito sa Pilipinas ang nag-orchestrate para maalis si Dave doon sa Manalastas. Makuha, di ba? Then, with regards doon sa video, sa laptop, it was explained by Tech June. And actually, kaya nga gusto nila magharap-harap to ask or to clarify this kay Dave. Diba? Para maklarify nila yan na talaga bang 2 beses mo lang nagamit? Matagal ng editor or matagal nang nagbablog si Ramil, so meron nga siyang mic, camera, what more pa yung pang-edit. Di ba? Oh, bakit sa palagay nyo medyo hindi high-end ang gagamitin ni Ramil sa pag-i-edit? Alalahanin ninyo, bago pa si Dave. Nag-a-upload na si Ramil. So, nag-i-edit na siya. Oh. So, let's say, nagamit man yun. Pero sigurado ako may sariling gamit ang Manalastas for their editing and stuff na kailangan nila sa pagbablog. Kung nagamit man yung laptop, maybe to try the speed, maybe to try kung okay ba siya. But, yung hindi ipagamit 2 beses. So, ang makakasagot lang yan si Dave, oras na siya ay tinanong ni Tech June. Okay? Di ba? Kasi si Tech June mismo, based doon sa last vlog nila, tatanungin niya talaga kung 1 o 2 beses lang ba or hindi nahahawakan ni Dave yung kanyang high-speed iPad. Diba? Specify yan. iPad notebook high-speed. So, malaki-laki ang capacity noon, ang RAM noon, ROM. No? So, okay. Then, sige. Pagbigyan ko kayo. Sino ba ang may malawak na pag-iisip at matanda sa lahat? Di ba kayo? Bakit mahirap ang pindutin yung restriction sa laptop? Madali lang yon kung ang totoo lang ang ginagawa nyo. Di ba? Okay. May punto. May punto, Sir Stephen. Di ba? Kasi sino lang pindutin yon? Kung mabilis pindutin ang restriction ng mga Manalastas, mabilis din yan pindutin ni Dave para matanggal yung restriction. Di ba ba? So regardless, i-restrict nyo yan. May alam na ang inaanak nyo, sir. So kung gaano man kabilis ang restriction or pindutin yung restriction button dyan sa laptop, ganun din kabilis pipindutin ni Dave yun kung gugustuhin yung manood. Diba? And now, with this, there's an admission na kayo po ay naniniwala, nanonood si Dave ng porn, which is normal yan. Katulad ng sinasabi ko, normal lagi yan. Sa mga kabataan na manood. Kaya lang, rules is rules. Dapat sundin nila. Di ba? And there are a lot of reason kung bakit ganun si Ramil sa paghihigpit, sa pagdidisiplina. Okay?
Paano ako maging mastermind sa lahat ng nangyari samantala ako ang pinagsabihan sa script nila na kinidnap si Dave. Ninong, at ito pa, kung totoong minahal mo ang bata at itinuring na panganay, inuna mo pa ang pagbulalas sa mga sponsor kaysa sa paghahanap sa panganay kuno. Ha? Okay? So, stop tayo doon. Hindi niya masabi na siya ay mastermind. Yes, katulad naman ng sinabi ko kanina, no, na hindi siya mastermind sa first part, no? Pero sir, yung mga sumunod na pangyayari, sino na po ang may boses? Sino na po ang nag-utos para pumunta si Telma, si Martin, si Ednalyn sa birthday? Sino na po ang nag-uutos kung ano yung gagawin para kay Dave? Sino na po ang tumatrabaho para makahanap ng sponsor? Sino po yung panay ang post sa FB? At sino po yung laging bukang bibig ng inyong mga vloggers? Diba, sir? Lalo na si Daisy. Kayo po yung pinagmamalaki niya. So, yung unang part, no, I can say na hindi po kayo. Pero yung mga sumunod po, halos kayo na po ang sinusunod at dinidinig. Kaya nga po nagkaroon ng demand letter. Sino po ang mag-i-initiate niyan? Sino po ang mag-iisip niyan? Sino po magbibigay ng idea niyan? Di po ba? Aminado ko na maaari. Yung sa pag-alis, hindi. Yung pagkuha kay Dave sa Manalastas. Pero the rest, after hearing yung mga sinabi at kinuwento sa inyo ni Dave, kayo na po ang nag-take over kung paano ang mga susunod nyong hakbang laban sa mga Manalastas. Di po ba? Hindi nyo po pwedeng ikaila yung mga post ninyo dito sa FB. Dahil alam po ng lahat yan. Nakikita kung paano ninyo pinupuna, iniinsulto, ginagalit, no? Yung mga supporters, vloggers, at mismo ang mga Manalastas. So, ano po ang tawag doon? Secondary mastermind? Ganun po ba, sir? No? Pamansin ninyo, yes, hindi kayo ang unang nag-initiate, no? Totoo yun. Ako, aminado ako doon. I don't know about the others. Totoo yun. Pero after that, ano po yung nangyari na? Yung mga sumunod. Hanggang ngayon, ano po ang nangyayari? Hindi po ba? Okay? Di ba kahit aso, mawala sa pamamahay natin, pupunta tayo sa barangay, magre-report at picture ng aso, ipapasirox copy, idikit sa mga lugar kung saan maraming tao. Noong si Alexis nawala, ilang araw at linggo ang ginugol mo doon upang masundan siya na bago mo palang nakilala ang pamilya dahil sa views at kita sa mga videos. Sir Stephen, the case of Dave is totally different from Alexis as far as I know, based on our viewers, no? Kasi may karamdaman, no, si Alexis. Di ba? So, kino-compare nyo si Alexis kay Dave. So, ibig sabihin, kayo po ay naniniwala na may problemang depresyon or kung anumang sakit meron si Dave. At si Dave po ay nagsinungaling na ang sabi ay pupunta lamang sa nanay niya for 3 days. Si Alexis po ay umalis on the same day na siya ay nagsabi pero hindi natupad at hindi inalintana kung umaga or gabi ang kanyang alis because of his conditions. Kaya kung nabigyan man ng espesyal na atensyon during that time si Alexis, because of his condition, sir. Si Dave ba?
may kondisyong ganon nung siya po ay nagpaalam na pupunta sa nanay niya, pero kasinungalingan pala. Di ba, sir? So, the case of Alexis and Dave is totally different, sir. Kung hinanap man agad-agad ni Ramil yun because of the security, no? Dahil nga hindi pa maayos si Alexis. May sakit po siya. Unlike Dave, malakas po siya, nasa tamang pag-iisip. Tama bang sabihin nyo? At mayroon pong taong sumalo sa kanya sa pag-alis niya. Si Alexis ba, sir, meron? May sumalo bang tao sa kanya? Alam ba ni Alexis kung saan siya pupunta? Basta ang alam niya, puntahan niya yung kursunada niya, chicks. Di po ba? So, huwag niyo pong ikumpara. Magkaiba po ng kaso yung dalawa. No? At pinabababa niyo po yung intellectual capacity ng inyong inaanak by comparing Dave kay Alexis. Sir, ganun po yun. Kaya huwag niyo pong i-compare. Kung nagkaroon man ng special na attention sa paghahanap si Ramil because of the condition of Alexis. No? At wala siyang paalam. Si Dave nagpaalam. Kaya paano mo hahanapin yung taong nagpaalam na alam mo kung saan pupunta? Yun nga lang, nagsinungaling. Diba, sir? Simpleng logic lang yun, sir. Na? Para i-compare mo yung ginawang effort ni Ramil na hindi man lang nagpaskill. Paano kung magpapaskill, sir? Eh, alam mo nga yung pupuntahan ng tao. Diba? After 3 days lang, doon lang nag-alala si Ramil. Diba, sir? Alam mo yan. Okay? So, balikan natin. Ako, kahit isa man sa mga anak ko na wala barangay, PNP, NBI, or RTA, paang puntahan ko. Pero ano ang ginawa nyo? Pati si Pandino, no? Namimilit tumawag sa mga sponsor na sabihing sinungaling si Dave. Mabuti na lang 2 oras tapos kami mag-usap ni Tekram, nagbakasakali si Dave. No? Taas ko konti. Mag-text sa akin, sa aking messenger na sinalaysay ang lahat-lahat. Kaya maliwanag sa akin noong panahon na yon kung sino talaga nagsabi ng totoo. At ilang beses kong sinabi na mag-subscribe ako sa inyo dahil kay Biel. Hindi kahit kanino. Okay. So, okay, mga PNP, NBI, RTA, gagawin mo lang yan, sir, pag missing person. Si Dave po ay hindi missing person during that time dahil alam ni Ramil kung nasaan siya for 3 days. Okay? Na-alarma lang sila after 3 days, hindi na nila alam kung saan nagpunta. At ultimo yung nanay. No? Hindi alam. Or kung alam, hindi alam kung saan pumunta. No? Kung alam kung sino yung mga kasama, pero hindi alam kung saan pumunta. Magulo kausap yung nanay. Di ba? Kahit nga kayo, ayaw nyo ng kontakin ata ngayon. Ayun pa nahihingilan sa inyo, no? Okay? Balita ko lang yun, sir. Hindi ako sigurado. Okay? So, nung nakausap ninyo for after 2 hours, no, na nakausap niyo si Biel, nagkwento sa inyo, at nagkwento rin naman si Ramil, di ba? So, there is a confusion. For sure, sa inyong pag-iisip. Pati yung Pandino, di ba? Sinasabi ninyo na itong Pandino ay tumatawag sa mga sponsor para sabihin na nagsisinungaling si Dave. Okay, so you have the explanation of these 3 person. Bakit, sir, hindi nyo sila pinagharap-harap? Bakit hindi po kayo nag-video call? Diba? Para po napag-usapan ninyong 4. Diba, sir? For you to have a concrete solution or conclusion regarding diyan sa matter na yan, sir, diba, alam nyo naman, kayo mismo, alam ninyo, kapag ikaw ay nagsusumbong sa kahit kanino,
syempre palalabasin mo na ikaw ang agrabyado. Hindi yung kino-complain mo. Di ba, sir? Common sense yun, sir. Kahit sinong tao, kapag ikaw ay nagkwento, palalabasin mo na ikaw ang biktima, hindi ikaw ang suspect or ang promotor. So ngayon narinig mo yung kwento ni Ramil, kwento ni Pandino, kwento ni Dave. Since ikaw po ang nilapitan dahil alam nila na ikaw ay logic, mag-isip, no? Wini-wait mo yung sitwasyon, edi sana sir, pinagharap-harap mo sila. No? Nag-video call kayo. Then, let them explain sa harap o ng bawat isa na naririnig kung ano yung mga paliwanag. Di ba sir, hindi yung dahil nagkwento sa iyo si Dave, pinaniwalaan mo na kagad. Although nagkwento sa iyo si Ramil, di ba? Pinaniwalaan mo naman din si Ramil eh. Pero nung narinig mo yung kwento ni Dave, bigla ka nagbago without considering, no, na baka ang inisip nyo nakawawa. Ang inisip mo bilang ninong nakawawa. Pero sir, hindi mo ba naisip kung paano inalagaan ni Ramil yan? Paano niya trinato yan? Na ikaw rin mismo sir, alam mo yung pangyayari yon. Oh, bakit hindi mo sir sila pinagharap-harap? Para maging malinaw sa inyo. Di ba? And from that, you can create a solutions na fair to everyone. No, kung yan sa tingin niyo is more on Dave, di ba? Kung ginawa niyo yun sir, maayos na pag-uusap ang ginawa ninyo, walang ganitong issue. No? Walang ganitong issue sir. And from that on, kayo na po ang naging mastermind ng mga sumunod na pangyayari. Correct me if I'm wrong, sir. Inaamin ko, yung pag-alis, maaring hindi kayo. Wala kayong alam, sabihin na natin. Pero after that, na marinig ninyo yung information from Dave, dahil naniwala kayo kay Dave, doon na po nagsimula na kayo na po ang nag-orchestrate ng lahat ng mga sumunod na pangyayari. From giving money to those person na pumunta sa birthday, diba? From interviews, lahat po yan may basbas ninyo. Alam nyo po yan. At sila po ay hindi gumagalaw unless otherwise, no, specifically instructed by you to do so. Di ba sir? Galit talaga si Biel sa mga taong nanakit nung isang linggo pa lang siya sa inyong pamilya. Sinubukan mo na siyang kastiguhin. Anong ginawa nyo? Nagtago sa sementeryo. Sa totoo lang, kung may pera o kung alam lang siguro niya ang daan pa Maynila, sa mga panahon na yon, uuwi na siya sa kung saan niya gustong umuwi. Sir, itong sinasabi niyong isang linggo pa lang. Okay. Ito, sige, sabihin natin, ito yung time na pinilit siya. Di ba, sir, umuwi din naman si Dave? Di ba? Umuwi din naman siya eh. Alalahanin niyo, sir, nakakalimutan ninyo yung upload din na kung saan nag-usap si Ramil at saka si Dave, at si Dave na mismo yung nagsasabing gusto niyang bumalik sa tatay Ram niya. Sir, huwag niyo kakalimutan yun. Ang nilalagay niyo lang lagi is yung in favor of Dave or in favor of your sides. No? Wala pong question dun, sir, na umuwi, no, si Dave dahil gusto niyang bumalik kay Martin. Sige, sabihin natin pinigil-pigilan, pero at the end, di ba, si Dave naman ang nasunod. Bumalik siya kay Martin. Paano po siya nakabalik sa Manalastas? Dahil po ginusto niya. Kaya sir, dahil sa ginusto niya, no, wala na pong pagpilit doon. Yung pangalawang pagbabalik niya sa Manalastas, dahil kagustuhan niya na. Na kahit nagalit ang tatay
ang mga kapatid, mga magulang, no? Ni Ramil ay pinuntahan niya. Kinuha. Pandemic days yun, sir. Oh. Paano naman yun, sir? Ano po ang tawag nyo dun? Di ba? Paano nyo po ipapaliwanag yun? Kung galit, nagalit talaga si Biel sa mga taong nanakit sa kanya, bakit po siya bumalik? Ha? At paano pong pananakit yung ginawa ng sinasabi niyong mga taong yun? Sino po yung nanakit? Paanong pananakit po yung ginawa? Di po ba? Oh. Bakit hindi niyo po sinabi? Okay, siguro maybe you're preparing it or you're saving it doon sa kaso na gusto niyong isampa against sa Manalastas. At I hope no, mayroon kayong maipakita or mailabas ng sinasabi niyong pananakit na yan. No? Sa 5 taon nilang pagmaltrato mo sa kanya, may mga photos latay sa kanyang katawan. Purple. Okay. It's good, no sir, kung may ganyan kayo. No? Para naman magkaroon ng substance ng inyong pagrireklamo. No? So, mayroong pictures, may mga latay sa katawan. Let's see. No? Maganda yan. Para, di ba, malaman natin kung talagang nagsisinungaling ang Manalastas. Based dyan sa sinasabi mo, sir. No? So, sana nga, magtuloy-tuloy yung kaso, no? And makita natin yan. This is not to show na nagmamayabang ang Manalastas, no? Para po makita natin yung sinasabi ninyo, no? Violet ang kulay na kuhaan ng litrato, proof yun sa tamang venue namin dadalhin ang lahat, kaya sa katotohanan lang tayo, hindi ako mag-alinlangang tulungan ang inaanak ko dahil yun ang nararapat. So as what I've said, no, mas maganda po yan. Kung may proof kayo, may litrato kayo, show it to proper authority, no? Then, malalaman natin yan. Malalaman natin. It's a good na may ganyan po kayo, sir. Para mapatunayan po ninyo. No? Kasi, katulad ng sinasabi ko sa iba kong mga content, na kung talagang namaltrato, nagawa ng hindi maganda si Dave, siya po ay nakakalabas ng bahay, nagagawa niya yung gusto niya, no? May mga tao doon na pwede magpatotoo. Kung yung pananakit na yan, nangyaring siya ay nag-aaral na, kayang-kaya ni Dave magsumbong sa teacher niya. Ngayon, kung may litrato, it's good. Sino ang, paano nakuhaan? Sino ang kumuha? Okay, kung nasa tamang edad na si Dave, sabihin na natin malaki na siya at may telepono siya at nakuna niya, that's good. Di ba? That's good. No? Pero let's hope na mag-stand out ang inyong ebidensya diyan sa sinasabi niyo na yan. No? And next, ito pa yung isa. No? 7 hours ago din. Sige, I dare you, demanda nyo ako. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko, I will face anyone will do it. So, yan sir ha, naghamon kayo. So, I hope no, if ever iparte ba ng mga na-demanda or irereklamo no, ng mga Manalastas si Mr. Stephen. No, if ever nasa ibang bansa siya, so I don't know the process. But you're giving them the go signal, Mr. Stephen, na isama po kayo. So let's see no, kung ano bang pwede, no, kung sakasakaling maisama man kayo. So may paghamon po sa inyo. So if ever na gawin nga ito ng mga Manalastas, alam na natin. Okay? Alam naman namin na gusto mong protektahan si Dave. Ako mismo, personally, Sir Stephen. Kaya lang po, para sa akin, meron pong pagkukonsinti po kasi kayong ginagawa. Tulad ng mga sinabi ko kanina, you have all the rights na sila ay kausapin because they trusted you. No? So, dapat naging objective kayo, no, bago kayo naggawa ng inyong conclusion na talagang naabuso si Dave. No po, hindi niyo po ginawa yung pinaka-importanting paraan na sila ay pagharap-harapin at
mismo sa mga mukha nila sabihin ng mga taong ito yung kanilang opinion sa bawat isa, no? So maaring hindi mo naisip agad yun, sir, pero sana before you concluded, or kahit kung may conclusion na kayo, no, for the fairness ng mga kwentong nangyayari, sana pinagharap-harap nyo yung mga taong yan. Kayo po ang may rights or may kapangyarihan during those days, no, na ayusin pa sila. But you choose to believe Dave, and ito na yung mga nangyari, no? So let's see kung saan po pupunta itong istorya ninyo, no? Ang sa akin po dito, based po sa mga pangyayari at based sa aking pangunawa, may kakulangan po doon sa mga gusto ninyong gawin, no? Doon sa mga ginawa nyo pala, sorry. May kakulangan po. Okay? Hindi ko po ito sinasabi dahil supporter ako ng Manalastas. Kasi po, ito po kasi yung totoo na nangyari. Para sa akin, no? Ito po yung nakikita akong totoong nangyari. Hindi dahil sa ako po ay defender. No. I don't see myself as a defender. Nanduroon lang po ako sa totoong nangyari. At para sa akin, ito po yung totoong nangyari. No? Na masyado kayong naawa, na hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataon na pag-iisipan yung mga pangyayari. Kayo po bilang tao na inisip kahit ng mga Manalastas na makakaunawa no, sa nangyaring ito. Pero hindi po no, hindi po. Kaya po after nyo marinig yung mga sinabi ni Dave, kayo na po yung naging mastermind. No, kayo na po. Kayo na po yung kumilos. Naging utusan nyo na lang po yan sila Vienna, Daisy, Francis, sa kung ano yung mga gagawin. Aminin nyo man sa hindi, sir, ganun po na yung kasi yung nangyayari. Ganun po yung mga nakita natin, no? At kayo po, hindi nyo man lang pinigilan si Dave doon sa mga binibitawan niyang salita. Kahit kayo po mag-a-agree sa sasabihin ko na kung may nagawa mang masama ang Manalastas, hindi niya sana sinabi na siya ay content for 5 years. Kasi may mga ebidensya pong video, di ba ba, sir? Kahit kayo mag-a-agree kayo doon. Kaya lang, nasabi na, so hinayaan nyo na lang. Di ba ba? So, ito po ay aking reaction lamang, Mr. Stephen, sa inyong pinost, no? At ako po yung nagbigay lamang ng sarili kong opinion. So, nasa sa inyo na po kung paano nyo tatanggapin yung aking paliwanag, and you are free to visit my live stream or even my comment section. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo i-hide. Lagi ko pong panawagan sa inyo yan para mas maging klaro, no, sa inyo at sa akin kung ano po talaga yung pinag-alalaban nyo. Ngayon, kung gusto nyo nga po umakit sa live stream ko, walang problema, no? Panawagan ko po sa inyo yan. Hindi po para tumaas ang views ko, no? Ngayon, kung gusto nyo, si Ramil, ikaw, ako, let's talk privately. Di ba? Yun po. Ganun po ka-sincere ang aking intensyon. Hindi po para sa views. Hindi po para sa views. No? Wala tayong magagawa. Manunod at manunod yung tao eh. So, let's accept that fact. No? At kung nagbablog man ako, ang ginagamit ko itong mga to for clarifications and sharing my opinion. Ika nga. Okay? So, walang personalan, sir, ha? Issue lang tayo. At matuto po tayo mag-fact check para po hindi tayo mapagsabihang fake news. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.